Magandang umaga po sa inyong lahat. Well, tanghali na pala. Ito po inyong kabayan Mon Datol at ito po ating maliit na YouTube channel, Datol Order. Well, katatapos ko lang ng aking regular walk at pauwi na sana ako. Naalala kong muna ako. Opinion ng konti dito sa matinding nangyayari sa Pilipinas. 2 linggo na pala akong hindi nagbablog. Well, ano ba ang pinakamatindi ngayon? Ano pa, kundi yung daan-daang bilyong nakawan pala dyan sa Department of Public Works and Highways, ika nga natin. Inong araw, magkahiwalay yung public work at saka yung highway. Well, kaya pala lintik ang grabe ang bahaan sa Pilipinas, lalo sa Bulacan. Dahil ang dami po pala, daan-daang bilyon ang hindi ginagamit. Naku po, flood control project. At ang daming involved mga senador. Kita mo, yung unang mga maiingay, yun ang unang nadadamay ka nga. Sino ba unang maingay dyan? Siyempre, si Chis Escudero. Si Joel Villanueva, si Jinggoy, si Chis Escudero yan, dating Senate President, lintik pala kinananon. 30 milyon na kagad ang ibinulsa noong 2022 election, nagbigay yung kanya daw best friend na kontraktor. Nung matapos yung election ng 2022, lumabas po na pinakamaraming nakuhang flood control project dyan po sa Sorsogon. Hindi lang doon, sa buong Pilipinas may marunong marami. At ang king and queen of flood control project ay ang Diskaya couple, yung Carly at saka yung Ate Sara. At tumakbo pang mayor ng Pasig yan, nilabanan si Vico. Bilyon yata ang inubos kaya pala daming pera niyan dahil galing lahat yan sa scam. Hindi naman scam actually, yung scam ba tawag doon? Yung hindi natatapos yung ginagawang mga ghost project. Ng Dragon na by report, ibang klase yan. Trillion piso pala, mga 1.9 o 2 trillion peso ang ginastos na naubos ng ating Department of Public Works sa bulsa. Halos more than 50% ang nanakaw since 2016. Yun. Lintik ang Diskaya, mga pinakamamahal na sasakyan sa buong Pilipinas. Ayun, yung pala, mga palusot, yung iba, nako, walang voice. Kaya 1.7 billion ang kanilang taxes na dapat bayaran. Taxes lang yun. Ng Dragon kabayan. Kaya pala, ang Bulacan, may mga kamag-anak ako dyan Yung aking isang pamangking napakagandang member ng LGBTQQ, QA. Itong si Joan De La Rose, nako, anak ng sister kong si Mila, the tultuker ng England, taga dyan yung kanyang mga kamag-anak, si Tata Romy, saka si Nana Ini, taga Bulacan yan, Hagunoy. Lintik ang baharon, hindi na tatapos ang baharon kahit hindi bumabagyo, konting ulan lang. Nung araw hindi po bumabaha. Madalas nga kami pagmahal na araw nanonood kami ng Sinakulo At saka yung pagpapako sa krus Nito na lang 2016 nung maupo yung digong nyo. Ako kaibigan ko yung digong na Duterte nung araw. Kami nila Manny Lopez, si Abay Ron De Los Reyes. Ang dalas namin mag-taping ng Go for Gold dyan. Yung aming TV show na boxing sa ABS-CBN. Or hindi po, GMA7. Nadulas na naman yun. Babalik daw kasi yung ABS-CBN At saka handyan yung aking paboritong komedyan. Na si Vice Ganda.
na patakbuhin na nga nating presidente. Kalaban ni Sara. If no choice, ika nga tayo, Vice Ganda versus Inday Sara. Magandang bakbakan yun. Kayang talunin ni Vice Ganda yan si Inday Sara. Lintik eh. Kung makatatakbo. Kung makatatakbo yan, sa tingin ko next year, bibirahin na naman ng impeachment ni Tito Soto at saka ni Kwanyan. Ni Tito Ping Lacson. Hindi naman kayo titigilan ni Lacson at ni Soto ni Tito Sen. Balikan natin tong lintik na flood control scam na yan. Sa panayang putak nitong si Joel Villanueva, binoto ko pa nga nung araw yan Saka nakakita, kala ko matino, pastor. Yung pala, nung congressman pa rin yan sa Sibak ba yun? Yung kanilang party list, nung maging congressman, sumabit na pala yan Hindi ko na napansin yun Sumabit yan kay Janet Napoles yata, pinatanggal na yan ng ombudsman. May order na pero hindi natupad, hindi in-implement, hindi sinunod yung order. Ngayon, matindi na ang ombudsman natin, si Boying Remulla. Kaibigan ko yan birong pangalan niya Boying. Ako Moying, di ba konti na lang na isang word lang sa umpisa ng pangalan. Kung di ata ako malis sa Pilipinas baka ako pumalit sa utol kong congressman Hindi po, alalig sa politika nun. Yung utol ko, si Jun Datol ng Senior Citizen Party List, yung pinalitan nitong aking kaibigang si Ordanes, si Dodong, ika nga natin, si Ompong, sinsya na kayo kung minsan, pagod kasi ko isang oras ako naglakad pauwi na, hindi pa nga ako nagsishave, mamaya na lang pagkaligo. Gusto ko na talagang banggitin ito dahil may isa pang issue. Unahin ko lang muna itong lintik na to. Dapat may mabilanggo rito. Pero it takes time Galit na ang tao. Tingnan nyo paano pabibilanggo ni Presidente Bongbong due process ang hinihingi. Sige, birahin si Presidente Bongbong Marcos. Baka makalimutan nyo, anak yan ni Senior, Junior yan At ang martial law pwedeng i-declare sa Pilipinas sa kanya-kanyang lugar lang. Di ba si Gloria nag-declare sa Mindanao ng martial law ng presidente? Mali natin huwag nyo pong asarin o masyadong pagalitin ng mabait na tao. Paano yan tira ng Duterte kay Bongbong noon pa? Bago mag-eleksyon ng presidente, bangag, tira si Duterte. Ano nangyari kay Duterte? Palagay nyo ba, hindi alam ni Marcos, ni Bongbong na huhulihin na yan, dadalhin sa date. Yun, nakakulong. Titingnan ngayon na tatlong magagaling na eksperto sa utak, kung yan fit para magka-trial na. Tingnan po natin. Matutuloy trial niyan. Kung hindi man, di na makakauwi sa Pilipinas ng buhayan. Hindi papayagan ng ICC yan. Yung mga anak mismo nagpapabilanggo dyan Saka nakakita, itatakas doon ni Sara. At pag nakauwi at mayor marami na namang mamamatay. Sasabihin ni Sara, joke lang yung itatakas ng bilanggo. Hindi nakukuha sa biro lahat Manang-mana kayo, Vice President Inday Sara sa tatay nyo. Joke lang kayo. Yan, pinagbigyan kayo ni Bongbong Marcos. Di ba sabi ni Duterte, handa siya pakulong sa ICC, subukan nyo. Ayun, sinubukan, nakakulong ngayon. May nagawa ba? Tingnan po natin, balikan natin itong kaya nga sabi ko nga sa mga kaibigan kong nandyan sa Pilipinas. Marami kong mga kaibigan hanggang Malacanang ng mga reporter hanggang ngayon. Tagal ko nag-reporter dyan sa Trimedia man ako sa sports. Yung mga tumitira sa aking mga buzzer, hindi ko na kayo pinapansin. Ba't ko papansin sasakitin ko ulo ko sa inyo, di ulo nyo sumakit. Sa amin sa hangin walang pakialaman yon. Gusto mong sumikat, di tumira ka para sumikat ka.
O yung aking mga katotot, mga kabats na senior. Andyan, magagaling hindi kayo ubra sa mga tagahain eh. Sa amin datgilabang salita. Hindi nyo kaya yun. So, sasabit dito yung mga senador. Unang-unang sasabit, si Jinggoy pang ilang beses na, pangatlo na itong makukulong eh. Pangalawa, si Joel Villanueva, sasabit siya. Si Gis Escudero at si Bongo. Kaibigan niya ng kapatid kong nasirang Congressman Junda Tule, pero anak ng dragon ka. Ang dami mong salita, hindi mo kilala Diskaya. Yung City Journal, whatever na company yan sa pangalan niyo, Christopher Tesoro Go. Ikaw yun sasabihin mo, ala kang pakialam, yung mga senador ka, powerful yan. Hindi makakalusot ilang bilyon na napasingit mo dyan sa Davao. Napakarami. Si Pulong Duterte, 5 bilyon binigay nyo ng 2019 Nasaan yung 20 billion? Binabaha pa rin ang Davao. May nagawa ba? Sa ewan ko kung saan bulsa napunta yun. Dalas yung nitong Duterteng biyahe ng biyahe papunta ng The Netherlands. At dyan pa magpapasko. Hindi naman ganun kamurang panggastos dyan. Anyways, mayaman kayo. Bayad lang kay Kaufman, abogado din yung pinakamahal na abogado ng human, ano ba yun? Sa ICC. Nako, mauubos din ang pera nyo. At bago mag-eleksyon, tandaan nyo mga kababayan, nakikita ko lang to Kung hindi ma-impeach si Sara, dahil hawak niya ang Senado at puro ugok yung... Ako sasabihin ko, maraming ugok na senador dyan Napaka-bobo. Robin Padilla, hinahangaan ko yan nung araw ngayon, nung mag-senador, ng dragon, ginamit lang pala yung Bongbong Marcos at saka yung Duterte, manalong senador, Duterte pa. Wala ka, boy, hindi ka mananalo. Ambisyon pang maging vice president. Paano na si Amy Marcos nag-ambisyon ding mag-vice president kay Sara? Dami nyong ambisyoso. Tatamaan kayo lahat dito sa flood control, scam. Tandaan nyo yan, di kayo bibiruin ni Vinci Dizon at saka ni Boying Remulla. At ang huli kong babanggitin mamaya or bukas, mag-vlog ako. Yung Congressman Meow Meow, mukhang may amat to Sira utak nitong batan to. Alalando kasing makakalaban nitong mga barsaga dyan sa kanila sa Cavite. Nako, ewan ko. Bakit pinapayagang may mga saltek sa ulo makatakbo? Dapat gawin nitong si George Garcia. Kumausap na siya ng mga congressman senador magpalabas ng batas na mga mental cases na kandidato huwag nang payagan tumakbo. Pag-usapan namin niya si Congressman Meow Meow at saka yung hinahangaan nating bagong batang congressman aside from Sandro Marcos, yung Leandro Leviste. Batangas din po yan, anak yan ni Senator Loren Ligarda. Ito pa rin po yung kabayan mo, Datol. Para magkaderechahan tayo, paki-like, share, and subscribe. Ayan, yung maliliit pong mga YouTube pa natin. Tayo, kami, maliliit lang kami. Kailangan pa rin po namin ang mga tulong nyo para lumago itong ating viewership. Magandang umaga po sa inyo lahat. At syempre, mabuhay ang lahat ng Pilipino. Mario Cruda, abay. Pagaling tayo at kita ulit tayo sa susunod nating kasama sila Juanito Marukot at lahat ng mga kadalagahan nating panay 70 na pala tayo. Well, good morning po. Mabuhay ang Pilipinas.